Ikaw, Bongo. Kumpare na ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Tapawilyo, nagboto kami sa inyong po. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, talente lang. Puriyahisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nito si Risa Ontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Yes. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kasi sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw ba naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas? Typical na talaga, textbook na scam. Wala. Talaga, pangloloko lang talaga. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam niyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko. Ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita ka, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Wala. Di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan na talaga may
faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Ambang ng Maisog. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines. Mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Ambang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. And someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin ngayon. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansa nito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag, mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yan? Tama na, marami pa mong sasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo ng mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. No one, sa nakikita ko sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat, kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at buhay kayo lahat. Thank you. God bless you.